Isang magandang umaga po sa bawat isa at nandito na naman po tayo sa ating morning devotion at ako po ay natutuwa na lahat po tayo ay gumigising ng maaga at pinapakinggan pa rin po natin yung ating mga morning devotion at natututo pa rin po tayo mula sa salita ng ating Panginoon. So hindi po natin ninahayaan yung pandemic, yung lockdown or yung mga pagsasabay-sabay ng mga estudyante nag-aaral or yung mga nagtatrabaho na humadlang ito para makapag-aral tayo ng salita ng Diyos sa araw na to. Kaya thankful po ako doon at ganun din po ang Panginoon. Kaya po tayong lahat, bago po tayo magsimula sa ating mensahe, tayo po muna ay sumandali manalangin sa ating Panginoon. Let us all pray. Lord God, salamat po sa oras na to na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Salamat Lord sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na paggagabay, at sa patuloy Panginoon na pagbibigay ng buhay sa bawat isa Panginoon. Kaya ingatan mo po kami sa pakikinig po namin ng iyong mga banal na salita. Ay sana po ito po ay tumimo sa aming puso't isipan at patuloy ka po namin mapapurihan sa lahat ng aming ginagawa Panginoon. Kaya maraming salamat o Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So isang magandang umaga po muli sa bawat isa. At alam ko po, ang bawat isa po ay mayroong mga problema, mayroong mga hinaharap sa mga oras na to. Pero napakaganda po ng reminder ng Panginoon sa atin po, sa bawat isa po sa atin sa oras na to. And God reminds us to stand up. Yun po yung gustong sabihin sa atin ating Panginoon na sa lahat na nangyari sa buhay natin, kailangan natin tumayo, bumangon, at harapin anuman ang pagsubok na meron tayo sa ating buhay. Dahil alam naman po natin, napakadami nating crisis, napakadami nating problemang hinaharap ngayong time ng pandemic. Hindi lamang po yung mismong virus, kundi ang dami nating problema personal, sa mga nag-aaral, yung internet connection kapag tayo ay nag-aaral, or sa mga nagtatrabaho, kung ano yung papakain natin sa pamilya natin. So, ang dami nating problema. At minsan, nahihirapan na tayo mag-cope up dun sa problema. Nahihirapan na nating i-overcome yung problema kasi masyado na siyang madami. Masyado na siyang mahirap harapin. Na minsan yun yung magtutulak sa'yo para hindi tumayo. Hindi naman physically natatayo ka o nakahiga ka or hindi mo maitatayo yung sarili mo pagharap dun sa mga problema mo sa buhay. At gusto tayong paalalahanan ng Diyos to stand up. Nagaling po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Hayaan niyo po munang basahin ko sa inyo. Ito po ang sinabi. Kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinapabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nilulugmok. So, dalawang bagay po yung makikita natin dito. So, first thing, na meron talaga sa buhay natin na mangyayari mga masasamang bagay. Magkakaroon talaga tayo ng problema kahit sabihin natin Kristiyano tayo. Kasi minsan nami-misinterpret natin na pag sinabing Kristiyano, hindi na magkakaroon ng problema kasi kasama na natin ang Panginoon. So, sinasabi po ng verse na to na minsan magkakaroon talaga tayo ng problema. At yung problemang yun, ano yung magagawa sa atin nun? Sabi dito, pwede tayo nung pahirapan, pwede tayo nung mabagabag, at pwede tayo nung mausig ng mga problema na yon sa paligid natin, sa mga kasama nating tao. Minsan talagang hindi natin may iwasan na mahirapan talaga tayo eh. Pero napakaganda po nung pangalawang gusto sabihin sa atin ng ating Panginoon na anuman yung problema na harapin natin, we can stand up. Kayang-kaya nating harapin at kayang-kaya nating tumayo kahit anuman yung mga nagpapatumba sa ating problema. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. At sinasabi nga po dito sa kasunod na verse, sa verse 10, sabi dito, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. So, minsan iniisip natin, napakahirap nitong problema na dinaranas ko, na parang hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit yung nararamdaman ko ngayon. Tandaan po natin, ano man yung problema na hinaharap natin, hindi pa rin po niyan maaabot yung sakit at hirap na dinanas na ating Panginoong Hesus nung siya po ay pinapako sa krus. Kaya kailangan natin taglayin yung pagiging Christ-like, na kaya nating tiisin yung mga ganong problema at kaya nating harapin yung mga ganong pasakit dahil kasama natin ang ating Panginoon. So pwedeng dumating tayo sa point na para magiging hopeless tayo pero hindi tayo susuko dahil nandiyan ang ating Panginoon. Patuloy tayong lalaban, patuloy tayong babangon dahil kasama natin ang Diyos. Kahit gaano kadilim sa paligid, lagi natin titingnan na merong maliit na ilaw nalalaki kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon. Na kailangan lang natin tingnan yon. Kailangan lang natin tumingin doon sa liwanag na binibigay ng Diyos. Sa kahit gaano kadilim dito sa mundo, gawa ng mga problema o pagsubok, lagi nandyan yung liwanag ng Panginoon na handang magbigay ng pag-asa
sa bawat isa. At yun yung magandang bagay na nire-remind sa atin ng ating Panginoon sa oras na to, na we need to stand up. You need to stand up and face those problems with God. Dahil hindi tayo susuko, hindi tayo malulugmok anuman yung problema na ibigay sa atin ng buhay, ng mundo, dahil kasama natin ang ating Panginoon. At gusto ko lamang pong i-remind ang bawat isa sa ating pagtatapos na strength is not about not falling down. It is about standing up after the fall. So, hindi ibig sabihin na malakas ka kapag hindi ka tumutumba. Dahil darating sa point na lahat ng tao, makikita niya sa point ng buhay niya, natutumba talaga tayo. Pero hindi yun yung ibig sabihin na mahina tayo. Makikita yung lakas natin kapag tayo, after nung fall, after nung pagbagsak na naranasan natin, ay nagawa nating tumayo at ma-overcome yung mga bagay, yung mga problema na nagpabagsak sa atin dahil kasama natin ang ating Panginoon. So have faith and stand up today. Face those problems with God. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin sa ating Panginoon. Let's pray. Lord God, salamat po sa oras na to. Napakagandang reminder, Panginoon, na hindi po dapat kami sumuko sa anumang mga nararanasan namin sa aming buhay. Kundi patuloy kaming manampalataya at kumapit, Panginoon, sa iyong mga pangako sa aming buhay. Kaya maraming salamat, O Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa. Hindi ko man po alam, hindi ko man po batid yung mga problema ng bawat isa. Pero alam ko, Panginoon, na bibigyan mo sila ng kalakasan upang maharap ang mga problemang ito. Kaya maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.